ang ating Bingo Plus Miss Pinasaya! Ang saya-saya! Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy Games, narito na! Miss Maswerte! More games kaya more chances of winning! Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com. Loves na loves sa linamnam. Maximum perfect. Direk, tingnan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya. Online poker casino, the first one in the Philippines. Bingo Plus my poker online, have fun anytime. 620 peso bonus, credits just for signing up. Backer license, kaya okay, just ₱1 to play. Tara mag-poker tayo dito sa Bingo Plus. Online poker casino, ang saya-saya dito. Mag-poker na sa Bingo Plus. Game responsibly. Many families were forced to evacuate and a lot of source of livelihood has been washed out. The foundation donates 8 million pesos in support for the affected families and communities. We are mobilizing immediate relief efforts. Bingo Plus Foundation's donation of 2 million pesos. So this is really a big help to us. This donation is very much meaningful. Thank you! Bingo Plus Foundation will top up another 2 million. That's a total of 10 million pesos na po. Maraming salamat po, Bingo Plus. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At eto na naman ang Baklita sa Woo 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 sa podcast sa powered by Bingo Plus. Sa Bingo sa Saya plus sa Panalo. Naku, Mare. Naku, buti na lang, Mare. Pinagbigyan tayo ng Pinagbigyan tayo na ituloy-tuloy itong pinag-uusapan natin. Nakakatuwa dahil medyo alam ko namang nabitin kayong lahat. Sa usapin ng toxic Filipino culture natin nung nakaraang Lunes, diba? Oh, ano nga ba yung huli nating pinag-usapan nun, Mare? Yung tungkol doon sa toxic positivity. Oo, toxic positivity. Alam mo, ang daming nakarelate, Mare. Ang dami, for sure. Diba, ang daming comments dyan na, ay oo, ay oo. Yung iba naman yung din utang dyan. na loob. Correct, lalo sa pamilya, ang daming nakarelate. Yung mga tanong nila na, nababayaran ba ang utang na loob? Yung mga ganon. Diba? Ang daming nakarelate sa akin, ni Lupo. Diba? At syempre din sa mga storya ng buhay natin, namin, lalo pat pagdating sa pamilya, for sure yung iba naman din sa ating mga pangga talagang, ay talaga ba? Parehas pala ng dinanas. Yes. Yung mga experiences. Akala nyo lagi masarap ang buhay namin. Oo, hindi. diba? Wala namang perpekto talagang sabihin mo na sitwasyon. Yes. O kaya yung mga, kung ano man ang estado mo sa buhay, correct. Lahat tayo dumadanas niyan. Pero eto, dadagdagan natin ngayong araw na ito, Mare. Dahil, diba, ano pa nga ba ang ilan sa mga toxic Filipino culture natin? Ikaw magbigay ka. Eto, Mare. For sure, 'di ba? Marami makaka-relate na naman. Alin? Yung hiya-hiya system o yung hiya-hiya culture. Gosh. Yung mga tipong ay ayoko. Yung mga hindi mo narating yung pangarap mo dahil nahihiya ka. Yung tipong ay wag na lang kasi 'di ba kailangan mong i-validate yung kailangan mong gawin sa ibang tao na kailangan mo muna ng kasi approval. Takot ka mapahiya eh. Oo, 'di ba na? Alam mo, laging nakasalalay sa ibang tao yung mga gagawin mo. Aminin niyo 'yan. Marami ang ano diyan, 'di ba? Yes. Yung tipong kailangan ay hindi kasi baka isipin nila ganito, wag na lang. Alam mo, may isi-share ako dyan. Sige. Kasi nung araw, Mare, alam mo, di ba, kumakanta ako. Yung nanay ko, nilinang ang aking kakayahan, hinasa ang aking kakayahan sa pag-awit nang hindi nahihiya. Pero dumaan din ako sa point dati. Hindi ka naman nilubog-lubog sa drama. Hindi naman. Kasi, Mare, naniniwala ako na hasain mo ng hasain yung iyong talento, someday yan din ang papatay sa'yo. Hinasa. Kutsilyo mo. Yan pala yung tatarak sa'yo. Hindi ka pala nilubog sa drama. Anong talento mo? Balisong. 29. Nakakaloka. Hindi,
Pero totoo naman, di ba? Oo. Aminin mo yan, Mare, di ba? Minsan pag sinabing, uy, gusto mo ba nito? Oo. Hindi, ayoko. Oo. Tapos kapag, alam mo yun, pag wala na, sasabihin mo na, ay, sayang, sana pala, inano ko na lang. Oo. Yung mga tipong nandun yung panghihinayang lagi na sa huli. Correct. Ayun na nga, Mare, kwento ko lang dati, di ba? Kasi ngayon, sinasanay ako ng nanay ko na kumanta ng kumanta. Oo. Ngayon, may mga times dati na nagpupunta kami sa mga reunion ng family. Natawa ako yun? doon. Yung kumanta ng kumanta, iniisip ko, tinitignan kita. But, ang laki mo para mag-iibon. Hoy, hindi ako parot. At hindi pa ako ganito noon. Disney princess pa ako noon. Kaya tinitignan kita, ibon ka pala dati. Dati Disney princess kasi. Ngayon, Disneyland. Ay, hayop ka. Bastos. Direct paabot nga ako ng isa ko pang sapatos. Gusto ko yung mas mabigat. Tatakungin ko lang tong baklang to. Eto nga yung kwento. Sige na. May mga family reunion. Though sa family reunion kasi, Mare. Pagbidahan yan eh. No, Oo, diba? kumbidahan. Kami yung pinakamahirap. Oo. Kumbaga pinagmamalaki ako ng nanay ko na ito yung anak ko, kahit mahirap kami, magalito kumanta. 'Di ba? Pinagmamalaki niya yung mga kapatid ko, matatalino tong mga anak ko, ganon. Ngayon, Mare, ang ginagawa ng nanay ko dati, gusto niya akong pakantahin sa videoke. Oo. Ngayon, ang nakakaloka doon, nahihiya ako. Nahihiya akong kumanta kasi nga, syempre, mga pinsan mo ngayon mo lang nakita. Tapos lahat sila nagsisipag-Inglesan kasi galing ng Amerika, galing Japan, di ba? Putang ina. Ano nangyari? Tapos ngayon, Mare, eto, nabanggit mo kanina yung panghihinayang, naloka ako. Kasi, kung tinanggap ko pala yung sinabi ng nanay ko na kumanta ka sa video, okay, kasi may pahabs yung auntie mo sa'yo, ganon. May palapad, ganon. May $100 pala, $100 pala ang makaka-100 sa video, okay, Mare. Dahil nahihiya ako. Nanghinayang ka. Dahil sa puking inang hiya na yan. Magkano na yung araw na yun? Yung $100, 4,000 plus na din. That time, nasa lang ako noon, 8 years old. Ang laki na nun, Mare. Correct, diba? Yung dollars natin, hindi naman na bumaba ng 35 pesos yan. 48, 42, mga ganyan. Malaki na ang dolyares nun, Mare. At saka kapag nag-Amerika ka dati, pag uwi mo ng Pilipinas, mayaman ka. Madami kang pera. Pero yun na nga, Mare. May dollars. Isa yan sa mga dahilan din, hanggang pagtanda ko, na dinala ko yung hiya-hiya na yan. Kasi, hanggang ngayon? Hindi. Ngayon hindi na, putang ina, lahat igagrab. Pero sabi ko nga, Lahat walang hiya-hiya. Doon ka nga, di ba nga kapag may press. Ngayon nga magtatanong ka na eh. May pahams ba yan? Oo. May monetary ba yan? Kung wala, elbowin mo Kung wala, wag na. Hindi ka mahihiya. True. Diba na magtanong? Eto si Kapitana Sisa kasi, minsan pagpupunta kami ng ng mga event, di ba? Nauuna ako doon makikipagsiksikan para magtanong, which is dati hindi. Nahihiya ako. True kasi di ba, syempre di ko naman feel na maging media, di ba? Parang hindi ko pa nararamdaman na ito trabaho ko pala to. Ngayon, di ba, kamakailan lamang nung inimbita tayo ng Arena Plus sa kanilang ay, ang bakla nandun na sa harap. Diba? English na ang bakla. True, yung mga ganun, di ba? Oo. Pero Mare, alam mo, may isa kong pinagsisisihan na dapat hindi ko ginawa itong hiya-hiya na to. Kasi a few years back, bago mag-pandemya, may audition sa mga singing contest. Sa TV ba? Sa TV yan. Ay, sayang. Malaki yung malaki yung pag-asa ko na makapasok. Kasi may edge ako dun sa mga Yan taray. Sayang, sana pinush mo. Kasi nga, nahihiya ako. Di sana ikaw yung tinatawag kong Ma'am Shikora. Puna sa magandang buhay. PBB pala yung Di sana ikaw na yung tinatawag kong Ma'am Shikora. Marami akong ganyan, Mare. Sayang na mga naman. Audition, na mga singing contest na hindi ko sinalihan. Bakit ka nahihiya? Kasi nga, Mare, ganito yung nangyari. Nung time na nawala ako sa comedy bar, bumaba yung self-esteem ko. Nahihiya ako kasi sabi ko, kinalimutan ko na music. Up until now, hindi na ako kumakanta masyado. May mga time na nagla-live ako sa TikTok, kumakanta-kanta ako. Pero yung pakantahin mo ko sa stage. Para dun sa mga hindi nakakaalam at sa mga nanonood sa atin, nakikinig, magaling po siyang kumanta. Hindi, totoo. Dahil dati po siyang ibon. Ngayon nahiya na ulit ako. Ang taas na nung self-confidence ko. Yes. Nawala. Hindi totoo naman, diba? Ang laki kong Big Bird? Ibong Adar na gano'n. Ano klase?
Si Ibon yun, ang laki. Ibong Adarna. Diba? Ibong Adarna Grande. Bakit ba hindi? Ay, parang salon yun. Pero yun, marami akong opportunity na dapat nakuha ko nung medyo bata-bata pa ako. Sayang. Kung hindi ako nahiya. Ikaw ba may experience ng gano'n? Pinanghinayangan mo talaga? Pinanghinayangan ko in a way. Well, hindi. Kasi nung simula nung nasabak na ako talaga kasi Saan ka sinabak? Sa radio industry. Okay. Kasi 23 years is no joke, Mare. Andun yung ups and downs, andun lahat ng mga pros and cons, diba? Yung mga ganun. Siguro, as years na talagang tumatagal ka, 6 years, 7, 8 years, kumakapal kasi yung mukha mo. So wala kang pinalampas? Wala, Mari. Nag-PBB din ako. Nakipila din ako nung dati sa SM Manila. Okay na yun. Umaasa ka na maski pa paano makarating ka sa TV. Kaya lang hindi. Alam mo yun, ang ending, pinapila lang kami doon. Kung mag-aalas sa 1 umaga kami pumila, di ba? Ang bukasan ng SM noon, alas 10. Yes. Di ba? Para mauna ka sa pila, tapos ang ganda-ganda mo pa. Birthday ko pa nung araw na yun. So, iniwan ko yung, alam mo yun, yung mga nagpe-prepare sa bahay. Kasi sabi ko, hindi magpipila lang ako. Nakauwi ako alas 6 na ng gabi, Mari. Tapos hindi ka nakuha? Tapos wala, hindi lang. Pinalagpas lang kami pag gano'n. Okay, sige. Parang yung ano lang. Alam mo nangyari sa akin yan, yung dadaanan ka lang ng camera. Oo, yun. Ganun lang. Tapos okay, next. Kaya, alam mo, Mari, hindi rin mawawala sa isip ng mga nag-audition na meron na talaga nakuha eh. Diba? Na sinasabi nila na, yung audition, parang formality na lang yun. Talagang may totoo niyan, may nakuha na. Correct. Kasi ganun yung nararanasan eh. Yung papapasukin kayo sa tent, tapos dadaanan kayo nung release ng camera, tapos okay na, okay, next batch. Diba? Diba? Na nakakaloka. Yung parang nakakasad yung mga ganon. Kaya minsan din, yung minsan, kailangan mo lang din sundin yung hiya mo na, ay, wag na lang. Sa crush, meron akong i-share sa'yo. Bakit? May crush ako dati na alam ko may pag-asa na maging Sabi ko kami. na nga ba, may pinagnasaan ka sa energy. Huy, hindi doon! Gusto mo magturo ako kung sino lang yung may itsura? Wala akong masyado. Nakakainis. Si Toby may itsura. Kaya lang bata. Oo, bata. Baka gusto mo rin mapunta sa Senado. Hindi. Hindi ko na nga nilalapit-lapitan yan. Di ba? Do siya yung siya yung medyo... diba? Pero... Cannot be. Baka mamaya kuni-question na din ako ni Senator Jinggoy. Baka mamaya sabihin nila, harassment. Diba? Sino to? Hindi, dati kong trabaho, meron akong crush na alam kong malaki yung pag-asa na maging kami. Akala ko ano yung malaki. Malaki din. Oy! Laki ng Siyempre yung nanganapin mo, no? Alam mo, humanap ka ng talo. Hindi bali malit yung kanya, malaki yung akin. Toxic Filipino culture. Mali. Bakit bumabalik tayo sa dati? Iba, naging topic. Ikaw kasi eh. Malaki ang paghanga mo. Malaki yung paghanga ko. Tapos alam ko na may gusto din siya sa akin kasi wow. nilalandi-landi ako. Ganda. Paano nga? Magandang dilag. Puk! Pumunto ka. Tapos, masyado ka namang Hindi, feeling ko dati may gusto parang din niya sa akin. Parang medyo makapal yung mukha mo dun. Ganda ko pa nun, Mare. Hindi kasi Saan? Magandang dilag. Puk! Hayop ka. Ginawa mo kong bote ng red wine. Tapos. So yun. Sinabi din sa akin ng friend niya na bet ka niyan. Wag ka na mahiya. Ikaw nang una magsabi kasi mahiya dahil introvert nga ang lolo mo. Tapos ayun, nasaktan ako kasi nung time na parang na-fall na talaga ako sa kanya at gusto ko na sabihin. May nag-person na sa kanya. Ako ang nawalan. Ngayon, Mare, alam mo, sa totoo lang, kaya ako nang hinayang kasi nagkita kami, parang 3 buwan nang nakalilipas. Nagkita kami sa isang mall, tapos nagkape kami at naamin niya sa akin na, may bet kita nun, B. Sabi niya. Kaso, hindi na pwede ngayon. Kasi ang arte-arte mo. Ang arte ko at nahihiya talaga ako nun. Ang arte-arte mo, akala mo balingkinitang ka. Hindi ka titigil. Para kang si Tony Gonzaga doon sa pelikula niya 2014 Starting Over Again with Piolo Pascual. Nahihiya siya kasi may nakagawa naman siya ng kasalanan. Kasi 4 years iniwan niya, diba? Tapos diba, kala mo sinasabi niya, kala mo kung sino kang maganda, mapanga ka naman.
Hindi naman ako ganun. Hindi naman ganun yung panghihinayang ko. Hindi ko naman nilait yung sa... Ay, ang ganda talaga. Pero yung panghinayang. Nanghinayang ako kasi that time nung nagkita kami, sinabi niya sa akin na gusto kita. Alam mo, sa totoo lang, ilang taon nang nakalilipas, hinahanap pa kita. Oo, hinanap pa kita kasi nga nalaman daw niya na single na ako ulit. Eh, syempre, 'di ba, may jowa ako. Tapos siya naman ngayon kasal na siya, afam ang jowa niya. So sabi ko, di mas maganda ngayon kasi foreigner na yung jowa mo. Sabi kong ganyan. Sabi ko, happy na lang tayo na pag-usapan natin. Mananatili na lang kwento kung ano yung nakaraan. Yun yung natutunan ko doon, Mare, na wala talagang mararating kapag hiya-hiya ka, di ba? Correct. Kumaga parang kapag inuna mo yung kahiya-hiya mo, yan sinasabing dapat maging risk-taker ka. Kung may gusto ka, subukan mo. Correct. Kung hindi, nag-fail kayo, and then, diba, try again. At saka, Mare, kasi hindi ka pwedeng mahiya lang ng mahiya dahil nakasalalay ito sa'yo. Nakasalalay dito yung magiging future mo. Nakarugtong naman nitong isusunod kong toxic Filipino culture. Ano ba ito pa? Ano pa pwede mo maidagdag? Familial obligation. Ay, oo, totoo. Mainit-init ang usapin dito, Mare. Correct, dahil kamakailan lamang, naging usapin ito sa social media. Dahil, diba, kay Carlos Yulo. Nakakalungkot. Kasi nga, Mare, ganito yon. Una sa lahat, tayo ay mga taong mapagmahal sa pamilya. Lalo ka na. Correct ka. One best Filipino culture yan na mapagmahal sa pamilya basta't Pilipino, diba? Na kahit pa sabihin mo, kahit pa mag-ano lang kayo, magdildil lang kayo ng asin, kahit kumain kayo ng pansit canton, is parang okay na kayo doon. Isusubo mo na lang, uupuan pa nila. Ay! Hindi mo uupuan! Nakakaloka ka! Diba? Diba? May mga ganun, Mare. Yung tipong isusubo mo na lang, ipapakain mo pa sa pamilya mo. Truth, hindi diba? ba? Kasi nga, ganun mo kamahal yung pamilya mo. Inobliga mo mula umpisa na dapat maibigay mo yung best sa pamilya mo. Inobliga mo yung sarili mo na dapat ibigay mo yung lahat ng meron ka para sa pamilya mo. Diba? Na wala na, to the point na wala nang natitira sa'yo, to the point na kawawa ka na, mukha ka ng basura, mukha kang kanal, ang baho mo na, ang pangit mo na. Wala nang natira sa'yo. Kasi binigay mo lahat sa pamilya mo na pangit din naman. Hindi, nakakaloka. Hindi, pero totoo naman din talaga yun, diba? One of the toxic, diba? Nagiging toxic ang pagiging Philippine, kumaga, familial obligation dahil nga dito, syempre, kapag lalo pat pagkagaling ka sa mahirap na pamilya. Tapos kapag ikaw yung nakakaangat, i-share mo nga, Mare, yung mga i-share mo nga yung mga pagkakataon kasi alam ko yan, Mare, diba, na ikaw talaga'y kahit gusto nating romampa, Mare, minsan mag-ano nga tayo? Magkape tayo sa Boracay. Uy, alam mo yan. Nakakaloka. Mag-trip tayo, magkape tayo sa Boracay. Sasabihin ng kapitan na Sisa na, wag na, Mare, kasi meron kaming ganito sa pamilya. Kailangan namin kumilos. Kailangan magbayad ng, alam mo yun, bayad ng upa, ng sinasabi ko na lang, wala na natira sa ating dalawa. Di ba? Hindi na nag-prosper yung friendship na to dahil sa mga putang ilang pamilyang yan. Di ba? True, hindi ba? Pero totoo naman kasi yun, Mare, di ba? Kumaga parang, it's not siguro na tipong familial obligation in a negative way, pero in a positive way. Kasi kusa ko naman yun ibinigay. Pero, Mare, naniniwala ka na kasalanan mo din? Actually, oo. May mga ganong aspeto. May mga moments kasi nararamdaman mo, sa sobrang pagbigay mo, dumidepende na sa'yo. Because what you tolerate will continue. Tama, diba? Na parang tipong sinasabi nga ng ilan sa akin, nako, masyado kang bigay ng bigay sa pamilya mo, baka wala ka na maibigay, ay wala ka na maitira para sa sarili mo. Eh, sabi ko nga, diba, kung noon-noon pa yan, siguro sasabihin ko na, oo nga, no, ganyan. Kaya lang, alam mo naman tayo ngayon, diba? Oo nga. Na parang tipong, wala na nasa point na kasi tayo ng mga edad natin na bumabalik na tayo sa pamilya. Kasi di ba syempre may mga... Tsaka at 45, malapit na ako sa finish line. Uy, hindi pa. Nag-uumpisa ang edad sa 40. At 45, hindi natin kakahiya yun. Napapalapit na tayo sa finish line. May asamin ka pa ba sa buhay? Tanda mo, kadiri. Diba? Pero tigan mo, dahil sa siyensya. Ang siyensya yan. Parang walang naginawa. Pero sa'yo, ano naman? Pakialam sa kanila. Ano naman na naging sa'yo noon? Yung kasi sa amin naman, Mare, hindi ko naman masyadong naranasan yan. Kasi equally divided kami sa kung ano man yung dapat ibigay namin sa pamilya namin.
Di ba kasi dati, siguro ang nakaranas niya yung kapatid ko, yung panganay namin. You know, di ba? Alam mo naman kapatid ko si Papa Jack. Di ba? Siya yung naging parang breadwinner sa amin dati. Siguro naranasan niya yan na lahat binigay niya. Pero nung alam niya na nagtatrabaho na kami at kumikita naman na kami, hinati-hati niya. True. Ayan ang para sa'yo. Eto. Ang nakinabang nanay ko. Kaya nanay ko ngayon, nag-gay bar. Ay! Hindi mag-gay bar! Nakakaloka! Makita mo yung nanay ko, no? Nasa Adonis. Nasa club size. Tiba-tiba. Andun pa pala. Ang daming alaga. But anyway, alam mo, feeling ko, napapagod ako sa pinag-uusapan natin. Nakakabitin pa rin, hindi ba? Pero marami pa po tayong mga pag-uusapan patungkol pa rin dito sa mga toxic Filipino culture na ating dinaranas sa araw-araw, hindi ba? Pero ating babalikan yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo! Sa podcast, powered by Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo! Ang ating Bingo Plus, Miss Pinasaya! Ang saya-saya! Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy Games, narito na! Miss Maswerte! More games kaya more chances of winning! Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com. Loves na loves sa linamnam. Maximum perfect. Direk, iyan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, plus sa saya. Online poker casino, the first one in the Philippines. Bingo Plus my poker online, have fun anytime. 620 peso bonus, credits just for signing up. Backer license, kaya okay, just ₱1 to play. Tara mag-poker tayo dito sa Bingo Plus. Online poker casino, ang saya-saya dito. Mag-poker na sa Bingo Plus. Game responsibly. Many families were forced to evacuate, and a lot of source of livelihood has been washed out. The foundation donates 8 million pesos in support for the affected families and community. We are mobilizing immediate relief efforts. Bingo Plus Foundation's donation of 2 million pesos. So this is really a big help to us. This donation is very much meaningful. Thank you! Bingo Plus Foundation will top up another 2 million. That's a total of 10 million pesos na po. Maraming salamat po, Bingo Plus. And we're back! Nako, nabiting kayo. I'm sure, hindi ba? Ang dami na namang nakarelate sa mga pinag-uusap-usapan Sumakit daw yung natin. puso niya. Kasi Ay, hindi ka magiging Hindi ka mabibitin at napakalibog. Hindi mo sasabihin yan. I-blip nyo na lang. Dahil nandito pa rin tayo sa Filipino culture. Yes. Hindi Filipino, scandal. Hindi kalandian. Oo, hindi ito alter online. Pero eto na nga, nakudugtungan na natin. Dahil yung mga naiwan natin, mga Filipino toxic cultures na yan, ay talagang for sure yung iba dyan na Oo nga, no? Pero etong idadagdag pa natin Baka, sa... oo nga. Ay, dapat sa'yo yun. Ulitin mo. Ganon. Ulitin mo. Sa kaligaya. Hindi ka titigil. So, eto na nga, ang ating idadagdag sa mga Filipino toxic cultures na ito ay ang bahala na. Alam mo, Mare, marami talagang ganyan. Ay, oo. Yung imbis na harapin ngayon yung problema or yung task, ipagpapabukas na lang. Correct. Yung tipong pwede naman nilang gawin ngayon pero sabihin lang nila, sige na, okay na yan, bahala na bukas. Yung mga tipong pagdating sa trabaho, 'di ba?
ba? Yung mga tipong, kunwari nagkabulilyaso. Yung may mga oras pa na pwede naman din natin gawa ng paraan. Ipinagsasawalang bahala nila yung mga bagay-bagay. Di ba yung mga ganong aspeto? Sasabihin, hindi, okay na, bahala na yan. Okay, may karugtong pa yun, Mare. Paano? Dinamay pati yung superhero. Ano? Si Batman. Bahala na si Batman. Di ba? Wala, nananahimik si Batman kasama si Robin. Ay, nasa Senado. Bakit ba? Si Robin na nagagalit ngayon dahil nga kailangan siyang pagbigyan. Hindi naman. With consent daw dapat. Paano nga daw? Saan ba talaga yung topic natin papunta? Hindi ko rin alam. Sa Filipino culture o toxic sa Senado? Papunta pa rin tayo. Hoy! Papunta pa rin tayo doon. Alam mo, ipapatawag na talaga nila tayo. To discuss. At least, diba? Hindi ano dahil, at least, diba? Hindi ko pinangarap hindi papunta dahil doon, sa scandal. Oo. Pero yun. Kung hindi dahil nagagalit sila sa atin. Hindi mo ikakarangal, di ba? Hindi, di ba? Yung totoo bahala naman, na. Truth. Di ba? Kasi usually ganyan. Tapos pag tinanong na tipong, di ba, maski sa relasyon, di ba, tipong, ikaw bahala. Yung mga tipong laging gano'n. Na tipong pag yung imbis na ipagplanuhan ang mga bagay-bagay na mas ikakaganda na, ano ba yun, nabubuong? Ano bang kinakain yung imbis mo? na May kinakain ka ba? Wala naman. Ay, babagsak ang sugar. Parang humingi-hingin si shelf. Yung imbis na planuhin nila yung ikagaganda ng kanilang kinabukasan, ipinagsasawalang bahala nila, di ba? Na ipinapaubayan na lang nila sa bahala na kung anong pwedeng mangyari, bahala na kung ano ang pwedeng kung ano ang pwedeng harapin ng pamilya natin. Correct. Na imbis na, di ba, mag-ipon. Correct. Para nang sa ganun may pang-aral yung mga anak. Yung mga tipong dahil, alam mo yun, dahil may nauuso sa mga social media na, ay, may maganda ganitong bakasyonan, tara. Siyempre sasabihin naman ng asawa na, ala, may babayaran pa tayo. Tapos sasagot naman yung isa, hindi, tsaka na, bahala na yun. Basta mag-enjoy muna tayo. Kung maputulan tayo ng kuryente, ng tubig. Magtalik tayo na magtalik. Yun ang gawin nating marathon. Hindi magugustuhan ni Senator Robin yan. Huy, bakit? Hindi sila yung topic. Hindi pala tungkol Salome, sa Senado. Kalma. Hindi tayo sa Senado. Tama. Dito diba? Tayo sa topic na, eto lang yung topic natin. Okay. So yun, ano pa ba yung ano pa ba yung mga negatibong epekto nito sa pamumuhay ng mga Pilipino? Yung bahala na culture na yan. Actually, kasi talagang parte na yan ng araw-araw na buhay natin eh. Kumbaga parang, andyan na yan, nakasanayan na, nakalakihan na. Pero ang actually, guilty ako dyan, Mare. Madalas makita mo ko sa radyo, yung damit ko parang kusot-kusot. Ba yung tawag doon? Parang hindi siya yung parang kang hinabol ng plancha. Hahabulin ng plancha. Yung gaganito ko, hala, paano kaya ito? Shucks, baka makita ito sa radyo na kusot-kusot yung damit ko. Bahala na. Baka pwede namang takpan na lang ng logo ng Energy FM. Yung mga galing sa plastic, susuot na. Hindi ako ganon. Pinapalabhan ko naman. Kasi di ba kapag galing para silang asim? Totoo yan, di ba? Tinatalo kahit anong mahal ng pabango mo. Ang baho talaga. Di ba? Yung mga usually ganon. Tapos when it comes din sa mga kung anong mga projects na meron. At saka tandaan mo, Mare, yung bahala na yan, hindi nawawala sa mga kantang pinasikat ng mga Pilipino. Di ba? May mga linyang, bahala na. Di ba? Ayoko na nga. Ano yung paano? Ayoko kumanta. Nahihiya ako. Oy! Yan, toxic Filipino culture. Hindi. Diba? Alam mo yan, Mare, di ba? Na imbis na pagplanuhan ang mga bagay-bagay, hindi lang naman sa buhay eh. Correct. Di ba? Sa mga task natin sa school, sa trabaho, di ba? Na imbis na asikasuhin mo yung thesis mo, uunahin mo makipag-inuman. Tama. Tapos kung hindi makakapasa sa school, di ba? Bahala na. Bahala na. Truth, di ba? Hindi mo alam na may negatibong effect ito dun sa magiging future mo kasi yung thesis na pinaghihirapan mo na ipinagsawalang bahala mo, karugtong yan na magiging future mo. Correct, di ba? ba? Kung paano ka makakagraduate. Totoo naman. Paano ka makakagraduate kung pinaubayan mo kay Batman yung thesis mo? Kay bahala na, ganyan. Di ba? Hindi ka makakapasa, babagsak ka. Tapos pagdating naman din sa relasyon, di ba? Na imbis na magiging maayos ang relasyon dahil sa bahala na culture natin. Yung mga maliliit na problema, yung mga
micro-problem natin Diba? na imbis na pag-usapan, upuan, ay wala. Ipinagsasawalang bahala. Bahala na yan. Okay na yan. Binabrush off. Diba? Pagpa-family planning. Diba? Kaya ang dami ngayon, ang daming... Diba? Maraming mga kabataan ang naging bunga ng bahala na. Oo, diba? Kasi diba, maraming pamilya ngayon ang namomroblema din. Sa dami nila. Dahil sinasabi nila na ang taas na ng bilihin, ang taas na ng ganito. Yan yung epekto ng bahala na. Oo, hindi nag-condom. Diba? Hindi nagpigil. Putok kung putok. Uy, pwede naman ipahid. Sa dila. Ginanon. Hindi, sa kortina. Paano pag wala tayong kortina eh. Walang curtain? Wala. Sa blinds? Hindi, sa carpet. Wow, sa shalong bahay, may carpet. Ubod ang hirap ng buhay, may carpet. Pero eto yung nakaka-excite. Ang mag-asawa ba yan? Ang mag-asawang yan ba ang pangalan nila ay Aladdin? Aladdin at saka si Jasmine. Correct. Kasi lilipad. Pero eto na. Eto ang pinaka-na-exciting part na talaga nga naman na hindi talaga nawawala sa kultura ng Pilipino. Tayo yan eh. Ano? Yung gossip culture. Chismosa! Chismis. Diba, Mare? Alam mo yan, kahit saan ka magpunta, sa mansulok ng barangay ka pumunta, meron at meron ako, yan. Guilty ako dyan, Mare. Ako din naman. Baka rinig ka lang ng may nabasag na baso sa kapitbahay. Hala, si bakla natatarantas para sumilip sa kapitbahay. Correct. Diba? Yung mga tipong, pag may nagsigawan, tatayo ka din kung saan ka, tapos kunyari, sisilip. Ending, ikaw yung unang nababarel. Ikaw yung napapahama dahil sa kachismisan. Correct. Diba? Maski naman din sa trabaho. Diba? Paano nga ba nagkakaroon gagaya ng mga naging topic na natin dito sa ating toxic Filipino cultures, diba? Andiyan nagsisimula yung crab mentality, chismis. Diba? Kaakibat niyan, yung crab mentality, yung pagiging chismosa mo. Correct. Kasi dahil nga gusto mong siraan yung tao, gusto mong hilahin pababa, i-chismis mo siya. Hindi okay lang kung i-chismis mo, kung positibo yung i-chismis mo eh. Diba? Diba? Kung negatibo at ikakasira at never nangyari yan. Oo. Yun ang chismis ka ng kabutihan ng tao. Uy, alam mo ba si ganito? Mo ako, Mare, Ay, bakit? Hindi naman ako nagchichismis ng fact lang. Oy! Ikaw ba? Ikaw ba, Mare, guilty ka ba doon na meron ka ng chinismis tapos napahamak? Oo. Madaming beses. Yung dahil sa yung sa kagustuhan ko lang na ikaw yung source. Hindi, mapabuti kasi na tipong para aware, nagliyab. Tapos, ang ending. Tapos anong nangyari? Ako yung nasisi. Kilala ko ba to? Shoota ka. Ay, tapos kaya minsan, alam mo yun, pinipili ko na lang din manahimik na lang. Para kahit papaano, hindi naman din ako... Yun din naman yung tamang gawin, di ba? Na hindi mo naman kwento, wag mo nang ikalat. Pero, dahil chismoso ka at alam mo yun, Pinoy ka, gagawin mo yung i-chismis. Naku, baka magalit yung ibang Pinoy sa atin na hindi naman totoo chismosa. Yan, namin naman nila. Uy, talaga ba? Oo, kasi may mga tao din naman ng pinipili na talaga ba? Walang Pilipinong hindi chismoso? Naku, baka magalit. Wala bang Pilipinong hindi chismoso? Diba? Totoo naman yun. Diba? Okay, sorry. Bakit? Unang-una, sa kalye na lang, ang daming chismoso. Pag may nabangga, kaya nagta-traffic yung mga, alam mo yun, sasakyan. Dahil kung ano yung nakabangga doon, lahat ng sasakyan, dahan-dahan umusad. Kasi bababain yung bintana, titignan. Kumalat yung utak. Ganun. Oh my gosh, sagasaan. Yung isang sasakyan ulit. Ganun. Imbes na hayaan na lang nila yan sa mga otoridad. Kung ganun din lang naman ang mangyayari na magdahan-dahan sila para makuha yung bibidyohan pa mga parang ganyan. Feeling nila. Ba't di na lang sila gumawa ng GC? Hindi, yung feeling nila para silang si Gasabel ka. Kaya nga. Yung kala mo sila yung soko, dadaanan pa nila yun. Hindi na tayo lalayo, Mare, since nasa radyo naman tayo, di ba? Alam natin na, di ba, ang konotasyon ng mga tao sa labas, kapag parte ka ng media, chismoso ka. Totoo naman. Diba? Lalo sa atin, part
ng showbiz. Diba? Aminado naman kami dyan at guilty dahil yan po ay trabaho namin sa araw-araw sa radyo. Pero dahil trabaho natin ito, Mare, nagiging responsable din tayo sa kung ano ang ibabalita natin. Correct. Nakakasira yan o hindi nakakasira. Kailangan mong timpiin din kapag halimbawa, ay, gusto ko maging source ng balita na to kahit 'di ba nalaman mo na nagpalaglag si ganito or 'di ba o manyak si ganito or whatsoever, 'di ba? Hindi mo ito i-chismis lang basta-basta. Correct, 'di ba? Kasi meron kang may platform ka. Speaking of platform, 'di ba? May platform ka na iingatan mo din. Correct. Kasi ikaw yung merong kakayahan at merong kang power na manira, 'di ba? Manira ng ng dignidad ng isang tao. Correct. Pwede mong iangat ang isang tao, pwede mo ring sirain. Kaya dapat nagiging responsable ka. Alam mo yung number one source ng ng sobrang pagkalalang chismis ngayon. Sa modernong panahon, ang social media. Oo. Diba? Madami. Kasi halos lahat dyan ng fake news, basta ginanito lang na parang tipong, ay, si ganito, ganito. Lalo na sa TikTok. Diba? Totoo naman. Diba? Ang dami, diba, sa digital world, mas lalong naging malala ang chismisan. Diba? Minsan nga pinapatay ka na nga. Correct, diba? Diba? Na buhay ka pa. Yung mga tipong ganyan. Nananahimik ka. Nakakaloka. Ba't mo mga nakikiramay sa akin? Kaya syempre tayo bilang mga talagang, alam mo yun, mga lisensyadong mga mamamahayag pagdating sa media, broadcast, diba? Nakakalungkot kasi minsan hindi mo na na-validate yung mga impormasyon na ibinabato sa publiko. Which is dapat naman ginagawa talaga. Diba? Lalo na ngayon, Mare, diba, sa Facebook, pwede mo nang bayaran yung blue check. Tama. Diba? Naging credible ka ng tagapaghatid ng balita basta may blue check ka. Talaga ba? Diba kamakailan lamang kumakalat yung mga peking art card actually, diba? ng iba't ibang mga artista. Correct. Na kesyo sinabi ni Sara Labati na ganito, which is hindi naman. Tapos kanina kinokontra mo na mga Pilipino hindi chismoso. Trip nila yun. Pagdating sa Facebook nga, diba? Andun ka agad. Buti na lang kanya-kanyang share. Wala kang Facebook? Hindi, buti na lang. Akala ko magde-deactivate Haponesa ka na. ako. Wow! Hindi na ako Pilipino. Maria Osawa. Hoy! Osawa! Marina Bay. Ang laki. Uy, hindi ka Japanese. Diba Japanese sabi mo, diba? Japanese version ka naman. Ng Barney. Gano'n. Barney and the Matcha. Hayop ka. Matcha Barney ka naman. Pero yun na nga, Mare. Natatawa si Derek. Hindi. Sa chismis, diba? Maraming mga chismis ang hindi na dapat pinapakalat pa. Correct. Diba dapat talaga minsan dinidisiplina yung mga chismosa. Hindi, dapat alamin muna nila. Hindi, Mare, kasi sa pinakamaliit na unit ng ng ating lipunan, 'di ba? Hindi kasi nag-uumpisa doon yung pagdidisiplina eh. Correct. 'Di ba? Hindi nabibigyan ng kaukulang parusa, 'di ba? Or matinding parusa yung mga taong mapagpakalat ng masamang balita. Wow, so batas lang isinusulong ni Senator Risa Ontiveros. Hindi ako yun. Wala akong alampay. Kaya ka inaaway ni VP Sara. Your Honor, hindi ko po nagugustuhan. Uy, bakit naging political na tayo? Wag ganon. Ayoko. Hindi, pero yun na nga, diba? Siguro lang, sa kahit anong aspeto dito sa Pilipinas, kahit sa politika, may mga chismoso. Hindi, kasi alam mo yun, ang nagpapalala lang bago tayo mag-wrap up, ang nagpapalala lang ng chismis, dito lalo sa Pilipinas, ikinuwento. Pagkuwento, nadadagdagan. So pag kwento ulit dun sa isa, dadagdagan ng dadagdagan hanggang yung konteksto ng chismis, wala na iba na yung kwento. Di ba nga may kwento ako sa'yo dati, Mari, na hinahatid ako ng Grab? Araw-araw hinahatid ako ng Grab. Siyempre, iba-ibang sasakyan. Di ba? Na-chismis ako na daw ako. Oy! Akala ko kasi. Sabi nila, hinahatid daw ako, pokpok daw ako. Akala ko kasi hinatid ka ng Grab. Kinabukasan nakalala move na. Ano ako? Cabinet? Hayop ka. Charot lang. Alam mo, hikayatin na lang natin ang ating mga panggap. Kung meron kayong kilalang chismosa, i-mention nyo dito. Eto, kung chismis lang din naman ang pag-uusapan, lalo sa mga chismosa na nanonood at nakikinig sa atin, etong ikalat nyo. Aba, kung gusto nyong maging milyonaryo, wala kayong mga pwedeng gawin kung hindi mag-download po lamang ng Bingo Plus app sa inyong mga cellphone para
kayo ay maging milyonaryo. Sa Kesa papanong, mag-chismis, di ba? Sa papanong paraan, Mare? Ay, i-download nyo na sa inyong mga cellphone. Gamit ang App Store at Play Store. Sa pamamagitan yan, madadownload nyo ang Bingo Plus app. Tama. At syempre, sa halagang piso lang, diba? Pwede kang maging milyonaryo in an instant. At syempre, paalala pa rin po sa lahat na ang Bingo Plus ay license ng PAGCOR yan. Kaya wala kayong dapat ipangamba, ikatakot na baka kayo ay kung ano man ang mangyari. No. Legit po yan na online gaming, alam mo yun, site na kung saan nga naman pwede nyo silang hanapin sa kanilang Bingo Plus website. Correct. Gaming is for 21 years old and above only. Oo. Keep it fun. Game responsibly. Kaya nga naman mga pangga, muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito pa rin ang 20% chikahan. 80% dogshowhan. Ito pa rin ang Baklita sa Woo 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 sa podcast. Powered by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ang ating Bingo Plus, Miss Pinasaya! Ang saya-saya! Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy Games, narito na! Miss Maswerte! More games kaya more chances of winning! Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com. Loves na loves sa linamnam. Maximum perfect. Direk, tingnan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, plus sa saya. Online poker casino, the first one in the Philippines. Bingo Plus my poker online, have fun anytime. 620 peso bonus, credits just for signing up. PAGCOR license, kaya okay, just ₱1 to play. Tara mag-poker tayo dito sa Bingo Plus. Online poker casino, ang saya-saya dito. Mag-poker na sa Bingo Plus. Game responsibly. Many families were forced to evacuate, and a lot of source of livelihood has been washed out. The foundation donates 8 million pesos in support for the affected families and communities. We are mobilizing immediate relief efforts. Bingo Plus Foundation's donation of 2 million pesos. So this is really a big help to us. This donation is very much meaningful. Thank you! Bingo Plus Foundation will top up another 2 million. That's a total of 10 million pesos na po. Maraming salamat po, Bingo Plus.